Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Naku, alam naman natin dito sa Canada, no? Um, if you don't know how to manage your finances, naku, marami sa mga kababayan natin, ano, mga ibang immigrants dito, nalulubog sa utang. Okay, sabi nga nung iba, utang is life daw dito sa Canada. But anyway, that's not a good thing, ha? You should know how to manage your money. Ang kakausapin po natin today, ang kakwentuhan natin, naku, actually, she went bankrupt. She filed for bankruptcy. Pero ngayon, okay-okay na raw siya, no? Ang dami daw niyang lessons learned. At yan ang ating pag-uusapan in this episode. Welcome to In a Nutshell, si Jude May or Mimi na lang, ano? Mimi Tiamson. Hi, Mimi! Hello, Ayan. Christina. Ina na lang. Please just call me Ina. Okay. Okay. O Mimi, no, thank you so much at i-share mo sa amin ang story mo. What led you to bankruptcy and yung learnings mo nga doon. Kasi syempre, marami ang nahihiya, no? Parang ayaw nilang ikwento pag may pinagdadaanan silang ganyan. Sige, before we go to the reasons, bakit ka nag-file ng bankruptcy, how long have you been here in Canada? Tsaka ano ang nagdala sa'yo dito? So thank you again, Sis Ina. Ina pala. Ina na lang, 10 okay. years, 10 years na ako dito sa Canada. Bali, ni-sponsor ako ng asawa ko. Sa Pilipinas lang din ako nanggaling. Teacher pa ako doon. Oh, teacher! Nice! Okay. So 14 years ako naging teacher doon. Tapos sabi ng asawa ko, mag-design ako. So parang, syempre yung heart ko talaga magturo. Pero maganda din ang opportunity, sobrang ganda ng opportunity dito sa Canada kasi 'di ba, nasa Saudi siya galing, 2 weeks lang bakasyon niya. Dito kasi nakapiling ko siya. Yeah, oo. So did you end up nagturo ka na rin dito? Anong nangyari? So when you got here, si Mimi is in Halifax, okay, sa Nova Scotia. Sabi ko kasi stress na ako doon sa Pilipinas. Ayoko nang mag-adjust ulit sa mga behaviors ng mga bata. So, cleaner ako ngayon sa school. Yung maganda din yung environment sa school at saka may benefits. Okay. For a long time. Yun yung first job mo and then hanggang ngayon? Or hindi. Marami akong job na na-experience. Yung sealer sa bakery, sitter sa hospital ng mga matatanda, sa nursing home. Doon ako natagalan sa nursing home, nagbabantay, ganun. Napapaligo ng mga matatanda. Pero in-orient naman ako, hindi naman ako CCA, hindi naman ako nurse. In-orient lang ako, oo. I see. Cleaning ng mga bahay. We're so candy. Okay. Ang laking pagkakaiba nun sa pagiging teacher sa Pilipinas, ano? Ano ang mo? Paano yung adjustment mo? Paano yung mindset mo, no? Siyempre, pagdating mo sa Canada, siguro nasa isip mo, naku, mahirap maging teacher kasi kailangan mo pa mag-aral ulit dito kung sakaling i-pursue mo siya. Ano yung nasa isip mo no nung pagdating mo dito? Tama po, nanibago talaga ako kasi dito sobrang pagod, trabaho. At saka parang wala kang time sa makipagchismisan sa labas, ano. So, nanibago talaga ako. Kahit pagod ka, kahit may sakit ka, sayang kasi yung oras, per oras kasi yung bayad, eh. Tapos, lahat ng gawain all around sa loob ng bahay, which is, hindi ko masyadong naranasan sa Pilipinas kasi may katulong. Nung pagdating dito, wala na. Lahat na yun ang gagawin. Oo. Pero kamusta? Do you sometimes wish that hindi ka umalis ng Pilipinas or happy ka naman? Hindi naman ako nagsisisi kasi nakakapiling ko yung mga anak ko at asawa ko. At before ako pumunta dito, may utang ako sa Pilipinas, may loan ako, alam mo ng mga teacher doon. Ay nako, alam mo, nabalitaan ko yan yung mga teacher natin, dahil nga medyo mababa ang sweldo, alam nyo naman, marami daw talagang babaon din sa utang, no? Ano nangyari sa utang mo pala sa Pilipinas? Oo. Nabayaran ko naman yun within a year lang, siguro mga 457,000 yun sa bangko. Oo, sobrang laki. Wow. Kasi before kami pumunta dito, nagpatayo kami ng bahay. Yun nga ang mali. Kasi hindi ko din naman alam na agad-agad makapunta dito. Kaya ganun, bahay, pinagawa. I see. But that's good. Nabayaran mo within a year na nandito ka na sa Canada. Oo, kasi nag full time ako eh.
Okay. Ay, pero alam naman natin ano, yung nasa title nga nitong ating episode 'no, nagkaroon ka din ng mga utang dito sa Canada. O sige, umpisahan na natin 'yan. Ano nangyari? Oo, what led you to bankruptcy? Um, so una sa lahat pumasok ako sa online business. Naku, So yung okey. product is $11,000. So yun, nag-loan ako sa isang company tapos binayad do'n at saka, without the knowing ng aking husband inilihim ko yung product. Oh, Tapos no. pagdating dito sa bahay tinago ko siya walang blessing kaya siguro gano'n, hindi niya ako sinuportahan. Ang ginagawa namin kasi nag-advertise kami sa YouTube at saka sa Google. Okay, naku, o sige, how did you find out about that online business? Ito ba yung Um, alam mo ako kapag nagbo-browse ako sa social oo, media ko, oo, oo, Facebook, YouTube, may mga tama. lumalabas na gusto mo ba ng ano, online Oo, business? online business, gano'n po siya. Gano'n, Pero, oh, marami naman tayong mga kababayan yung nag-successful dito. yeah, oo. Siguro ano lang talaga, consistency at saka kailangan mo talaga ng budget at saka kailangan supportive din yung ano, partner mo, 'di ba? Gano'n. Oo. So, what type of online business was it? Puwede explain mo sa mga hindi masyado familiar sa mga digital marketing ano, sabi mo kasi nag-a-advertise on social media. So, ano yung ni-require sa iyong gawin? Anong klaseng negosyo siya? May product siya at saka Mhm. parang mag-ano ka din ng mga tao sa baba, 'Di parang pyramiding, parang gano'n? may gano'n din, oo, Parang gano'n. oo. Okey. Oh, ano nangyari? So, how long did you try, taking the business at Nag-try ako siguro mga 3 years pero hindi siya talaga umubra, hindi talaga siya umubra. Pero puwede naman siya maano sa tax expenses. Kaso puro lang ako expenses, wala masyadong income kasi sobrang mahal ng products. Pero yun nga, may mga successful naman na mga kababayan natin. Yun nga yung nag-attend ako, pumunta ako diyan sa Toronto, nag-attend ako ng mm. business ano meeting, gano'n. Oh, so meron namang nagiging okey. So, what Oo. what 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 do you think went wrong sa part mo? Siguro talaga budget, wala talaga akong pang-sustain, 'no, wala talaga akong pang-sustain sa ads. Ayun, kinukuha ko dun sa credit cards ko, line of credit, hanggang sa nangutang ko sa Western Union, gano'n nga at saka nag-apply ako ng bankruptcy kasi Oo. hindi ko na kaya siyang bayaran, eh. Naku, ibig mo sabihin yung sinasabing parang naging initial capital mo na 11,000 talagang hindi pa pala yun lang yun, marami ka pang Oo, unexpected expenses ang nangyari. monthly ko yung binabayaran, so next year yun matatapos na. Oh, nice. Okay, teka muna. So from 11,000 lumobo to how much ang inabot ng iyong mga utang? Ah, so yung 'pag mag-apply ka sa bankruptcy, lahat babayaran nila maliban sa sasakyan. At saka yung ni-loan ko dun sa company, hindi yun kasama. So lahat ng mga utang ko is $40,000. Yun ang For binayaran ng bankruptcy sa akin, yung trustee. okey, yung 40,000 accumulated in 3 years, tama ba? Ah, yun na lahat yung utang ko na binayaran ng bankruptcy. Okay, o sige. Oo. Ano tawag dito, at that time, nung nasa peak ka ba, nung pinoproblema mo ito, how was it dito sa dealing with yung mga collectors, yung mga gano'n, na-experience mo ba yun? Siyempre bago ka nag-file for bankruptcy 'no, paano yung araw-araw mong Yun nga kasi routine? palagi kong namomroblema, parang hindi ako makatulog, hindi ko na makopapan yung pambayad ko sa mga bangko. At saka actually may demand letter ako. Yung nagkataon naman na nag-demand letter, yun yung first na, tinawagan ko yung bankruptcy ano na yun, company. Oh, so Oo, agad mong sabi sige, go ahead, sorry. Sabi ko may demand letter ako from the bank tapos pinasa nila sa abogado. Sabi Mhm. niya sa akin ng trustee ko, "Huwag kang mag-alala, wala silang makukuha sa'yo." Kaya Mhm. gano'n, nag-file ako ng bankruptcy, gano'n. Oo, naisip mo na ibig sabihin agad yung posibilidad na alam mo mag-file na lang ako for bankruptcy or did it take you to a while to study your options? Ano Hindi nangyari? hindi ko talaga in-expect, eh.
na Oo. magka-bankruptcy ako dito. Oo. Ano yung mga una mong options? Kunyari, bago ka napunta ng bankruptcy, paano mo sinubukang bayaran lahat sila? Kasi ang dami, no? Sabay-sabay. Naku, parang hindi ko naman kaya mag 3 jobs. Kasi Oo. may 2 akong bata, maaga pa akong gumigising para magluto. Tapos may cleaning din yung asawa ko, tinutulungan ko siya tuwing gabi. After namin di bang shift ko as full-time, 3 to 11, after niyan, magki-cleaning pa kami. Oo. Naku, so Mm. this whole time hindi pa rin alam nung asawa mo yung pinagdadaanan mo, nung mga binabayaran mo na? Nalaman na lang niya nung nag-file ko ng bankruptcy. Oh, wow! Mm. Matagal mo talagang natago. Oh, bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, ako, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. Ha? If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Nako, sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. Yeah, and for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, nako, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, nako, ang dami ko na agad natutulan sa kapwa Talentado talents na nakausap ko na, no? Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode. Oo, no? Yung product syempre tinago ko, pero kalaunan sinabi ko naman sa kanya, so yun, nag-away kami. Oo, naku po, isa pang ano yun, ano? Dagdag pa sa stress. Siyempre, you had to deal. Tama. Siyempre, magagalit talaga nga naman si Mister, ano? Mm-mm. Okay, so how long has it been since you filed for bankruptcy? And ano ka na ngayon? Okay lang naman ako sa ngayon para may peace of mind na. Yung bankruptcy kasi, Ina, is 9 months lang siya. Tapos may fee, 9 months lang siya, pero hindi siya mawawala sa credit report, credit bureau mo within 6 years. 6 years. So, you will mawawala basically siya. have bad credit ka for 6 years. Oo, tama. After 6 years, ganon. Ano yung 9 months na sinasabi mo? Ano mangyayari dun sa 9 months? Sa 9 months, parang may fee ako na binayaran, mga 1,370. Binayaran ko yun bi-weekly, ganon. Okay, yun na yun. So, parang sa yun lang binayaran ko na fee, parang para sa kanila. Kasi alam ko naman yung bankruptcy na yan, ano talaga ng government, program ng government para sa mga ng utang. I see. So, yun ba yung ano mo ba yung difference ng bankruptcy and consumer proposal? Did you consider consumer proposal too? Narinig ko kasi sa friend ko, yung consumer proposal kasi is ilang years yata. Parang may babayaran ka pa rin portion. Dito kasi, pinili ko to kasi 9 months lang siya matatapos. Oh, okay. O sige. We'll leave it to the guys, yung mga sa viewers, if you know the difference about consumer proposal, bankruptcy, share what you know na lang po dyan sa comment section. Okay, so magna 9 months na. Parang kailan mo matatapos yung 9 months mo? Ay, hindi, tapos na siya nung January. Tapos na siya nung January, pero ang recommend kasi nila na i-build mo talaga yung credit mo. So, kumuha ako ng isang credit card na worth 1,000 lang. Yun lang talaga, Ina. Ayoko nang mangutang. Grabe na talaga yung ni-suffer ko. Mahirap talaga na checking account mo lang talaga o debit card lang talaga ginagamit. Oo. But you feel relieved in a way, tapos na. Oo, may peace of mind na ako. So, i-ano ko pala yung advantage niya at saka disadvantage. Yeah, okay, please, go ahead. Oo. So, ang kagandahan kasi nito, mababayaran lahat ng utang mo. Pero yun nga sinasabi ko, yung sasakyan at may mga assets, halimbawa, may mamahalin ka diyang figurine o mga furnitures na mamahalin, kukunin nila yan. Okay. So, i-declare mo.
Okay. If you don't mind me asking, ikaw, merong bang nakuhang kagamitan mo, ari-arian mo? Wala naman kasi akong ano, gold na ano, anong mga bagay na ano, Okay. yung mamamahalin ba. Oo. Tapos, ito pala, ikikwento ko din na, di ba sa bangko yung sasakyan ko, Hmm. tapos nakita nila dun na kulang yung documents, walang middle name ang nakuha ng bangko, ni take over nila yung sasakyan ko. Nagulat nga ako eh. Oh, so nakuha nila yung sasakyan mo? Okay, Oo, dun ako okey. nagbayad sa kanila, pero thank God tapos na din ako ina sa aking sasakyan. Tapos na ako mag-bill. Alright. Okay. Oh, pero siyempre guys ha, if you file for bankruptcy, there are several downsides to it as well. Isa na nga po diyan, bad credit ka, ang credit standing for several years. Oo, Oo. 6 Sige, years can you siya. share with us ano pa yung mga downside, na Um, kung gusto mong kunin yung family mo, hindi mo sila makukuha, maghintay ka pa ng after 6 years. Kung gusto mong hmm, kumuha ng bahay, maghintay ka pa ng 6 years, hindi ka maka-loan sa bahay. oh wow, pati pala family, I didn't know. Oo, If you're an oo, immigrant. Okay, tama. okay. Oo. Gusto ko ngang i-tourist yung kapatid ko, kaya nga ganun. Wow. Oo. Okay. O ano pa? Ano pa? Yun Siyempre lang. kailangan mo i-rebuild 'di ba? Ano 'yun, kasi after 6 years, ideally by that time na-rebuild mo na you were already working on rebuilding your Kasi finance. after ng bankruptcy, January ako nakatapos nitong year. Sabi kasi sa akin ng trustee, after 4 months mag-request ako ng credit report. Mhm. Parang unti-unti mo siyang i-build yung credit mo, Oo. unti-unti siyang mawawala. Kaya nga nire-recommend nila na kailangan kumuha ka ng kahit isang credit card o ano diyan para Oo. ang ano, siyempre bayaran mo siya sa tamang oras. Gano'n ang Oo. ginagawa ko. Sinosobrahan ko na talaga bi-weekly para magiging ano, maganda ulit ang credit score ko. Okay, oo. So after 6 years anong Oo. Tapos 'yun ang oh, what else? tapos hindi ka halimbawa gusto mo umutang ng laptop, gusto mo umutang ng mga furnitures, gusto mo umutang ng phone, hindi ka puwede. Kasi Oo, makikita nila 'yun, eh. correct. Mm. So paano 'yun, if you do want to buy those, kunyari gusto mo bili, furniture, yung mga ganyan, anong ginagawa mo ngayon? Yung asawa ko na lang ang nag-ano ng inaano niya sa account niya, Oo, okey. sinasama niya ako, oo. Oo, sige tiis-tiis muna nga naman Mimi Yun 'no? nga, oo, eh. Anong biggest learnings mo sa pinagdaanan mo? Learn to manage your finances at saka huwag magsekreto sa asawa kasi lahat naman ng oras, ano sila, tama sila na dito kasi sa Canada, hindi ito Pilipinas na mura. Kasi 11,000 palagi niya akong sinusumbatan, gano'n. Parang Oo, nag-draw lang ako ng pera, oo, like $290 a month, parang ni-throw ko lang tapos wala na, 'di ba? oo. Lalo na dito guys halimbawa Mm, sa credit card, ang daling magkaroon ng credit card dito. Kaya ang daming nate-tempt, swipe ng tama, swipe dito, oo. 3, 4 na credit card mama-max Mm, out, naku diyan magkakaproblema talaga kayo 'no. tama, And here in Canada, your credit score is a very, very, very important thing. You have to take care of it. tama. Ito pa pala, Hmm. sila magpa-process ng may sa tax ba, kung may refund ka, kukunin din nila, oo. Ah, really? Wow. Pre-bankruptcy at saka post-bankruptcy, gano'n. Sila ang magpa-process ng tax mo. 'Yun ang Oo. Sino yung nangyari sila? sa'kin. Sino yung Yung sila? yung yung inutangan mo, yung bankruptcy mismo. Okay. For 6 years or for how long? Hindi, gano'n lang, pre lang tsaka post, within 9 months Oh, okay, lang. okay. 'Yun lang. I see. Mm, Okay. Ay, okay. Ay, ay, eto pala yung gusto ko itanong, nakalimutan mm. ko. Also, syempre yung learnings mo when getting into business. Ano ba nangyari dun, napanood mo, naengganyo ka lang dun sa isang ad, tapos, Oo, sa sige ad gagawin ko na 'to, paano nangyari? Oo. nag-click ako sa ads sa Toronto na based na ano, na mompreneur, gano'n. Oo. Kasi iba din kasi yung kung dedicated ka talaga o kung gusto mo talaga yung business, 'di ba? Ako, okay naman sana sa akin kaso lang walang support sa aking partner at saka kailangan mo talaga ng
para sa ads talaga. Oo. Pero hindi mo namang sasabihin na parang scam yung napasukan mong online business. Was it? How would you describe it? Hindi naman, kasi nakikita ko naman yung result within the community. Thousands of people join the community. Meron group talaga. Oo. Did you spend a lot of time researching about it? Ni-research mo ba bago mo Ni-research ko naman yung product. Oo, ni-research ko naman, which is okay naman. Oo. Kaso nga lang siguro yung hindi talaga para sa akin. Oo. Ay, naku, di bale. Ganun talaga, no? You take risks sometimes and they don't work out. Mm-hmm. Ay, okay. Well, anyway, Mimi, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Sana merong matutunan yung iba. O yung iba, baka din gusto din mag-share. Yung mga kwento niyo, put them down there in the comment section. Thank you so much, Mimi. Maraming salamat sa'yo. And, yeah, just continue working on your credit, diba? In the future, magiging okay din. Oo. Okay, thank you. We'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Okay, Thank bye. you, Thank you, guys. Mimi.